Magandang gabi muli sa inyo mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating munting programa. Sa gabing ito ay tatalakay muli tayo ng ilang mga paksa sa Biblia na maaaring magustuhan ninyo. Ito ay may kinalaman sa pag-iral ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, iba-iba ang palagay ng maraming mga tao sa daigdig kung paano umiral ang ating Panginoong Hesus. Meron na nagsasabi na siya ay umiral ng kasama na ng Diyos sa langit. Wala pa itong ating universo at itong daigdig na kinabubuhayan natin. Pero meron naman na mga grupo ng mga tao na naniniwala na ang pag-iral ng ating Panginoong Hesus ay noong isinilang pa lang siya ni Virgin Mary. No? Kaya kung si Jesus ay umiral lang noong siya ay pinanganak ni Birheng Maria, noon ay hindi pa siya umiiral. Pero paano ba natin uunawain yung pag-iral ng ating Panginoong Jesus? Si Jesus ba ay umiral lamang noong siya ay naging tao dito sa lupa? Ayan yung ating paksa na ating sasagutin sa gabing ito. Bueno, babasa agad tayo ng teksto sa Biblia doon sa Kolosas Kabanata 1 talatang 15 hanggang 17. Basahin natin mga kapatid yung naturang teksto doon sa Kolosas 1:15 hanggang 17. Ganito yung pagkakabanggit. Sabi dito, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. 16. Dahil sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng iba pang bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at di nakikita. Ayan. Mga trono man, pamahala, gobyerno, autoridad, ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Doon sa 17. Gayun din, siya ang nauna sa lahat ng iba pang bagay. At sa pamamagitan niya, ang lahat ng iba pang bagay ay nilikha. Napansinin ninyo yung binabanggit, malinaw na sinabi na doon sa 16, doon sa 15, si Jesus daw, yung larawan ng di nakikitang Diyos. Tapos, siya yung panganay sa lahat ng nilalang. So, kung iisipin natin, ano ba yung panganay? So, pag sinabing panganay, alam natin, firstborn, wala pa yung ibang mga anak, siya muna, yung panganay muna yung unang inianak. So, kaya nga panganay, So, meaning, wala pang lahat ng mga bagay na nakikita dito sa mundong ibabaw, sa universo, nag-exist na siya. Firstborn. Siya yung una sa lahat ng mga nilalang. So, may isip kagad natin na kung siya ay nilalang na noong una pa lang, wala pang mundo, wala pang universo, may isip natin na talagang siya yung nauna, At nandoon na siya, kasama na siya ng Diyos. Paano ba natin uunawain? Kasi binanggit dito mga kapatid at mga kaibigan, doon sa 16, binanggit pa na siya yung ginawa ng Diyos, na kasangkapan para gawin pa yung iba pang mga bagay. Kasi kung babasahin natin, dun sa 16, sabi, dahil sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng iba pang bagay sa langit at sa lupa. So, kung wala pa siya noon, tao lang siya nung ginawa dito sa lupa, nung siya ay isinilang ni Maria, bakit siya gagamitin ng Diyos para lalangin yung ibang mga bagay pa, maging sa langit at sa lupa? So, makikita na natin mga
kapatid at mga kaibigan, kung saan galing ang ating Panginoong Hesus at saan siya nagmula. Nagmula siya noong hindi pa nalilikha ang mga bagay dito sa lupa, maging sa langit at sa buong universo. No? Kaya nga sabi dito, doon sa 17, kung ulitin natin, sabi, siya ang nauna sa lahat ng iba pang bagay at sa pamamagitan niya, ang lahat ng iba pang bagay ay nilikha. Oh. Kaya nakita natin na ang ating Panginoong Hesus, yung firstborn, yung panganay, ay unang-unang nilikha ng Diyos na Jehovah. So, nandun na siya. Wala pang lupa, wala pang langit. Nandun na siya, kasama na ng kanyang Ama. So, ano pa yung patunay natin na ang ating Panginoong Hesus ay nandun na sa langit. Wala pa yung mga bagay dito sa lupa. Pansinin niyo yung binabanggit ng Juan 17:5. Tingnan niyo mga kapatid at mga kaibigan 17:5. Ang sabi dito sa 17:5, kaya Ama, luwalhatiin mo ako, hayaan mong makasama kitang muli at magkaroon ako ng kaluwalhatiang taglay ko noong kasama kita bago pa umiral ang sanlibutan. O maliwanag, no? Na ang ating Panginoong Hesus ay kasama na ng kanyang Ama sa langit bago pa likain ang sanlibutan. No? So, pangalawang teksto na yun, na nagpapakita na si Jesus ay existido na doon sa langit bago pa gawin itong lupa at yung buong universo. Ano pa yung patunay natin na talagang existido na noon ang ating Panginoong Hesus? Doon sa Juan 8:23, babasahin natin yung 8:23 ng Juan. Pansinin nyo mga kaibigan, 1:8:23. Ang sabi ay ganito. Sa 23, sinabi pa niya, mula kayo sa ibaba, mula ako sa itaas. Mula kayo sa mundong ito, hindi ako mula sa mundong ito. Talagang merong tirahan na ang ating Panginoong Hesus, yung panganay na anak, noon pa man, hindi pa siya nakatira dito sa lupa. Sabi niya, hindi ako mula sa mundong ito, sabi niya. So, patunay lang na existido na ang ating Panginoong Hesus bago siya gawing tao dito sa lupa o bago siya sinilang ni Maria. Pero ang tanong ay ito, mga kaibigan, nung ang ating Panginoong Hesus ay di ba siya ay pinatay at siya ay muling nabuhay. Ang tanong ay ito, taglay ba ni Jesus ang kanyang katawang laman sa langit nung siya ay muling binuhay? Kasi merong mga tao naniniwalang ganun na yun daw mismong katawan ni Jesus, kung ano daw yung ipinako doon sa pahirapang tulos, ayun din daw ang iniakyat niya sa langit. Di tingnan natin kung makatarungan ba yun at makatwiran. Basahin natin yung binabanggit ng Biblia dito sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 42 at 50 hanggang 50 unang Korinto 15:42 hanggang 50. Medyo mahaba-haba ito pero basahin natin ng buo. Ang sabi dito sa 42 hanggang 50, gayon din ang pagkabuhay muli ng mga patay. Ang iniasik ay katawang nabubulok, pero ang ibinabangon ay katawang hindi nabubulok. Ayan, doon sa 43.
Wala itong karangalan ng ihasik pero maluwalhati kapag ibinangon. Mahina ito ng ihasik pero makapangyarihan kapag ibinangon. 44. Pisikal na katawan ito ng ihasik pero espiritong katawan kapag ibinangon. Kung may pisikal na katawan, mayroon ding espiritong katawan. 45. Gaya ng nasusulat. Pansinin nyo, no, mga kaibigan at mga kapatid, sabi. Gaya ng nasusulat, ang unang taong si Adan ay nagkaroon ng buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. 46. Kaya hindi una ang espiritong katawan. Pisikal na katawan ang una at pagkatapos ay espiritong katawan. 47. Ang unang tao ay mula sa lupa at gawa sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. 48. Gaya niya naggawa ng alabok, gayon din ang mga gawa sa alabok. At gaya niya na makalangit, gayon din ang mga makalangit. At kung gaya tayo ngayon ng isa na gawa sa alabok, magiging gaya rin tayo ng isa na makalangit. 50. Sa 50. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos at ang katawang nabubulok ay hindi pwedeng magmana ng kawalang kasiraan. Pansinin ninyo mga kapatid, doon pa lang doon sa paragraph 45, tinutukoy dito yung unang Adan, syempre yung talagang Adan, yung unang Adan na nilalang ng Diyos noon, Sabi, ang unang taong si Adan ay nagkaroon ng buhay, Tapos, ang huling Adan, itong huling Adan na tinutukoy, ito ay ang ating Panginoong Hesus, pansinin niyo, sabi, ano daw yung nangyari doon sa huling Adan? Sabi, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, nung si Jesus ay ibinangon mula sa mga patay, ano nangyari? Naging espiritong nagbibigay buhay. So, maliwanag, si Jesus ay naging espiritu na nagbibigay buhay. Kaya nga't mapapansin natin doon sa talatang 50, binabanggit dito na yung laman at ang dugo ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya isipin ninyo, kung yung laman ni Jesus na pinako sa pahirapang tulos ay yun ang iaakit niya sa langit, ay hindi makatwiran at sasalungat dito sa sinasabi ng Biblia. Bakit? Kasi yung daw laman at yung dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, hindi sasalungat yun doon sa sinasabi ng Biblia. Ngayon, ano pang patunay natin na si Jesus, nung siya ay binuhay, ay talagang espiritu, hindi siya laman. Doon sa unang Pedro 3:18, maliwanag yung binabanggit dito Unang Pedro 3:18, pansinin niyo mga kapatid at mga kaibigan. Ang sabi dito, dahil si Kristo ay namatay ng minsan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, totoo naman, Pinatay siya bilang laman, pero binuhay bilang espiritu. Yan. So maliwanag, na si Jesus, talagang siya ay pinatay sa laman. Pero, pagkabuhay niya, ay binuhay siya sa espiritu. Pero baka may magsabi, teka Brad, paano mo ipapaliwanag na nung time na si Jesus ay binuhay muli, di ba? At siya ay nagpakita kay Tomas na nag-aalinlangan sa pagkabuhay muli niya. Paano si Jesus ay nakita ni Tomas?
kung espiritu siya. At pinasalat pa nga niya yung kanyang butas sa kanyang mga kamay. At pinasalat pa niya yung sugat doon sa kanyang tagiliran. No? Kung siya espiritu. Ito ang sagot, mga kapatid at mga kaibigan. Totoo na si Jesus ay nagpakita kay Tomas at sa iba pang mga alagad niya noon, no? Para patunayan na siya ay binuhay muli. Pero may mga pagkakataon na nagpapakita siya at nakikipag-usap siya doon sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, hindi siya nakikilala. Bakit ganon? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihan na gumamit ng iba't ibang mga katawan. Kung paano yung mga anghel ay maaari magkatawan, no? Tao noon, ano? So, ang ating Panginoong Hesus pa kaya hindi kayang gawin 'yun. Paano natin nasabi na ganun nga? Na po pwede siyang gumamit ng iba't ibang mga katawan. O, di babasahin natin yung isang teksto sa Biblia. Alam niyo, may pagkakataon na si Jesus ay nagpakita at nakipag-usap doon sa kanyang mga alagad, pero alam niyo, hindi siya nakilala nung siya ay pagkatapos buhayin muli. Doon sa Lucas, Kabanata 15 hanggang 32, pansinin ninyo, no? Lucas 24:15. Ayan, hanggang 34 o 32. Ganito yung pagkakabanggit. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol dito, si Jesus mismo ay lumapit at lumakad kasabay nila. Pero hindi nila siya nakikilala. Ayun, ano? Kasabay na nilang naglalakad ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, pero hindi pa siya nakikilala. Ano ba yung sumunod? Doon sa 16, pero hindi niya sila nakikilala. Doon sa 17, sinabi niya, ano ba ang pinagtatalunan ninyo habang naglalakad? At tumigil sila sa paglakad na nalulungkot. Sumagot ang isa sa kanila na si Cleopas, dayuhan ka ba sa Jerusalem at walang nakakausap? Bakit hindi mo alam ang mga nangyayari doon nitong nakaraan? Nagtanong siya, ano? Sinabi nila ang mga nangyari kay Jesus na Nazareno. Isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at sa lahat ng tao. Biruin nyo, no? Na kasama nila ang ating Panginoong Hesus naglalakad at tapos ay nakikipagkwentuhan siya doon sa kanila. Pero hindi pa nila nare-recognize ang ating Panginoong Hesus nung pagkakataon na yun. Di tuloy natin, ano? Doon sa 20, binigay siya ng aming mga punong saserdote at mga tagapamahala para mahatulan ng kamatayan at ipinako nila siya sa tulos. Pero inaasahan namin ang mga taong ito ang maliligtas o magliligtas sa Israel. At ito ang ikatlong araw mula nang mangyari ang mga iyon. Sa 22. Isa pa, nagulat din kami sa sinabi ng ilan sa mga babaeng alagad. Maga sila pumunta sa libingan. Sa 23. At nung hindi nila nakita ang katawan niya, pinuntahan nila kami at sinabing may nagpakita sa kanilang mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Kaya ang ilan sa mga kasama namin ay pumunta sa libingan at nakita nilang totoo ang sinabi ng mga babae, pero hindi nila nakita si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, mga di makaunawa, mabagal ang puso sa pagtanggap ng lahat ng sinasabi ng mga propeta. Di ba kailangang danasin ng Kristo ang mga ito para matanggap niya ang kaluwalhatiang nararapat sa kanya? At pasimula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Nang malapit na sila sa gayong pupuntahan ng mga alagad, nagkunwari siyang mas malayo pa ang lalakbayin niya. Hindi pa nila nakikilala, no? Ang ating Panginoong Hesus sa tagal noon na sila ay nakikipagkwentuhan sa kanya. Ano pa yung binanggit dito sa 29? Pero pinigilan nila siyang umalis at sinabi,
Sumama ka muna sa amin dahil lumulubog na ang araw at malapit ng dumilim. Kaya tumuloy siya sa bahay at nanatiling kasama nila. Sa 30, sabi dito, habang nakaupo siya sa mesa kasama nila, kumuha siya ng tinapay, nanalangin, pinagpira-piraso ito at binigay sa kanila. Nang pagkakataong yon, nabuksan ng mga mata nila at nakilala nila siya, pero bigla siyang nawala. Doon sa 32, sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nagningas ang puso natin habang kinakausap niya ang tayo sa daan, habang malinaw niyang pinapaliwanag sa atin ang kasulatan? So, pinakita dito, no? Ang tagal ng naglalakad sila at kausap nila ang ating Panginoong Hesus ng pagkakataon na yun, hindi pa nila nare-recognize. Kaya lang nila na-recognize ay tumuloy na sila doon sa bahay at kung ano yung dating ginagawa ng ating Panginoong Hesus, nanalangin, pinagputol-putol ng tinapay, at nagpaliwanag, saka lang nila na napagtanto na yung pala ang ating Panginoong Hesus. Ano pinakikita nito? Pinakikita nito na noong panahon na yon, nabuhayin na muli ang ating Panginoong Hesus, ay gumagamit siya ng iba't ibang mga katawan. Kaya nakita natin, na hindi yung dating katawan ang ginamit ng ating Panginoong Hesus. Bakit natin nasabi? Hindi po pwede sapagkat tinubos na nga niya yun eh. Ginamit niyang pantubos yun. Kung kukunin pa niya uli yun, magkakaroon ba ng epekto yung pantubos? Hindi. Kaya nakita natin, na makatwiran na ang ating Panginoong Hesus ay talagang binuhay tungo sa espiritu, hindi sa pagiging laman. Basahin pa natin yung isa pang teksto na magpapakita na talagang ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita noon pero hindi siya na-recognize ng kanyang mga alagad at ng mga tao. Juan 20:14 hanggang 16. Sa Juan 20:14 hanggang 26, ang sabi ay ganito. 16 pala, 14 hanggang 16. Ang sabi ay ganito. Pagkasabi nito, tumalikod siya at may nakita siyang lalaking nakatayo. Si Jesus iyon. Sabi nung nagkukwento, Si Jesus iyon. Pero, hindi siya nakikilala ni Maria. Biro mo, nakatayo na siya. Nakita niya yung isang tao, hindi niya nakilala na yun ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nakilala ni Maria. Doon sa 15, sinabi ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sa pag-aakalang hardinero ang kumakausap sa kanya, sinabi ni Maria, Ginoo, kung kinuha mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala at kukunin ko siya. Sa 16, sinabi ni Jesus, Maria. Nang lumingon siya, sinabi niya sa Hebreo, Rabboni, na ibig sabihin ay guro. So, doon pa lang nakita ni Maria at napagtanto na yung palang kausap niya na napagkamalan niya nung una na hardinero, yung pala ang ating Panginoong Hesus. Kaya nakita natin na ang ating Panginoong Hesus ay gumamit ng iba't ibang mga katawan para magpakita at gamitin ni Jesus para siya ay magtagubilin at kumausap sa mga apostol at mga alagad noon. Kaya kung iisipin natin na si Jesus ba ay umiral lamang nung siya ay naging tao dito sa lupa? Hindi. Maliwanag dun sa sinuri nating mga teksto na si Jesus ay existido na noon, bago man lalangin ang salibutan at ng universo. At siya ba ay, nung siya ay namatay at binuhay siyang muli, ay ginamit pa niya yung kanyang dating katawang laman? Sa liwanag ng pag-aralan natin, hindi. Sapagkat maraming pagkakataon na gumamit siya ng iba't ibang mga katawan para lamang magpakita at kausapin yung kanyang mga alagad. So yun lamang mga kapatid at mga kaibigan, yung ating ginawang pagtalakay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay
sa ating munting vlog. Bye-bye!